Hello and welcome sa Soul Manhua channel. Please like, comment and subscribe. At pakihit na rin ang notification bell para ma-update kita pag may bagong upload ako. Salamat! Sa gitna ng lokasyon na naging trahedya na naging isang libingan ng marami para sa hindi mabilang na mga individual, ang aming kwento ay nagbubukas. Maraming buhay ang nag-alay sa walang humpay na paghahangad ng tagumpay sa isang hindi malulutas na digmaan sa mga nakaligtas. Ang tanging hangarin nila ay ang mabuhay sa mundong ito na tila walang layunin higit pa sa primal instinct na ito, pagtitiis sa hindi maisip na mga paghihirap na pinilit ng isang individual na umusbong bilang pangunahing bida ng ating kwento habang siya stroll patungo sa pinagmumula ng isang matinding nagniningning na liwanag ay naniniwala siya na pagkatapos ng 78 nakaraang mga nabigong pagtatangka upang makumpleto ang misyon na maaari niyang wakasan ng kanyang mahirap na paglalakbay. Pagpasok sa silid, ang fearless warrior ay hinarap ng isang mabigat na pagtitipon ng mga guardian golem na hindi niya maiwasan. Tanong kung ito nga ba ang ika-20 misyon sa likod ng kahangahangang linya ng golems na ito ay isang madilim na daanan na beacon na humahantong sa ating pangunahing karakter na magtaka kung ang mga sentinel na ito ay nagbabantay sa landas patungo sa isang bagay na mas makabuluhan. Determinasyon sa kanyang mga mata, sinimulan ng ating bida ang pagpapatawag ng kanyang sandata. Alam niya na ang kumikinang hindi pinahihintulutan ni Guardian Golems ang kanyang pagpasa sa silid ng walang hamon habang ipinatawag niya ang kanyang sandata ng isang pulang-pula. Ang scythe ay naging material sa kanyang mga kamay nang makita ng mga tagapangalaga ang scythe na ang kanilang mga mata ay nagniningning ng isang bagong natagpuan. Intensity na parang nagising sila mula sa isang natutulog na estado. Ang mga kakilakilabot na nilalang na ito ay nagsimula ng kanilang marcha patungo sa ating bayani na nagbabrand ng kanilang malalaking armas na may layunin ng kanilang coordinated assault. Nagsimula habang hinahangad nilang hampasin siya, buti na lang ang liksi ng ating pangunahing tauhan. Nagsilbi sa kanya ng maayos na nagbibigay daan sa kanya upang maiwasan ang mapangwasak na mga suntok sa pamamagitan ng nimble na paggalaw na ito ay napatunayang perpekto. Sandali para sa isang counterattack, ang ating bayani na may hindi natitinag na determinasyon ay binigkas ang inkantasyon. Seal of Death kaagad, ang isang mahiwagang circle na may mabangis na simbolo ng bungo na nagkatotoo. Direkta sa itaas ng tagapag-alaga na si Golem na binigyan ng kapangyarihan ng amin na ito ng isang selyo na binalot ng ating kalaban ang kanyang sarili sa isang nagniningas na apoy. Dark Aura ang kanyang newfound swiftness na lumalampas sa Guardian Golems na gumagamit ng surgeon speed na ito, naglunsad ng mapagpasyang suntok upang masigurado ang tagumpay. Ang pag-ataking inihatid niya ay nag-iwan ng napakalaking nakanganga na fissure sa colossal katawan ng tagapag-alaga. Pagkatapos ng matagumpay na welga na ito ay madiskarteng inilagay ng ating bayani. Distansya sa pagitan niya at ng kanyang kalaban, a satisfied smile gracing his face, na iintindihan niya na ang kanyang plano ay walang kamali-mali na nagbukas sa isang kalaban na may marka ng Seal of Death skill na nag-trigger ng kapansin-pansing tugon na nagpapahusay sa pinsalang dulot ng isang kahangahangang 100% sa isa sa mga Guardian Golem. Sa wakas ay natalo ang mga natitirang sentinel na sinisingil ng marahas sa ating kalaban sa harap ng mga ito. Napakalaking halimaw na siya ay lumitaw na walang kabuluhan bilang isang insekto, ngunit hindi nakapigil sa pananakot. Nasuspinde niya sa himpapawid ang ating bida ay tinago ang kanyang sandata ng isang sinister dark aura. Nilayon upang kontrahin ang mga banal na nilalang ng isang kasanayang kilala bilang gabi ng kamatayan na unti-unting natagpuan ng tagapag-alaga na si Golems. Ang kanilang mga sarili ay binalot sa isang buong-buong saplot ng kadiliman ang nagniningning na liwanag na minsang nagpaligo sa ang templo ay nilamon ng inky veil na ito na nagbulag-bulagan sa mga banal na nilalang sa kanilang paligid na sinasamantala ang pagkakataon na kalaban naglabas ng mapangwasak na slash, isang pag-atake na nagdulot ng napakalaking lakas ng enerhiya na may kakayahang binubura ang buong sangkawan ng mga halimaw sa isang iglap sa kabila ng pag-atake sa kanya. Ang ating bayani ay nanatiling tahimik, ngunit naging maliwanag na kahit ang kanyang malawakang pag-atake ay umalis sa tagapag-alaga na si Golems. Ganap na inskid ang mga banal na nilalang na sinisingil ng mga palaso na nilagyan ng purong yelo at
Enerhiya ng apoy na naglulunsad sa kanila nang may hindi kapani-paniwalang katumpakan patungo sa ating pangunahing tauhan. Ang mga araw na ito ay mapanganib na dumating. Malapit sa pagpapastol sa kanya sa bawat welga nagbabanta annihilation na nahaharap sa walang humpay na ito. Barrage na pagtanto ng ating bayani na kailangan niyang higit pang pataasin ang kanyang bilis upang maiwasan ang paparating na panganib ng walang pag-aalinlangan. Determinasyong tumalon siya ng diretso sa landas ng nagcha-charge na Guardian Golems na nakikipagkita sa kanila patungo sa ating mga bida. Ang bilis ay umabot sa makadiyos na mga antas na nagbibigay daan sa kanya upang lumikha pagkatapos ng mga imahe na nakalilito sa Golems. Bilang tugon ng isa sa mga golem ay nilagyan ng maraming araw sa busog nito. Pinakawalan sila ng napakabilis na lumampas sa mismong hangganan ng liwanag na tumama sa halos lahat ng mga ilusyong ginawa ng ating bayani sa gitna ng malagim at matinding paghaharap na pinanatili ng ating bayani. Kalmado at kahit na nagkaroon ng lakas ng loob ng umiti at tuyain ang tagapag-alaga na si Golem na iginiit na aabutin ito ng higit sa ang kanilang mga pag-atake upang tamaan siya, gayunpaman ang kanyang mapagmataas na ekspresyon ay mabilis na nawala bilang isang ang napakatalino na liwanag ay lumitaw sa ilalim niya na pagtanto ng aming bida na ang isang hindi inaasahang magic seal sa lupa ay nagkaroon. Nag-trigger ng isang bitag na nagpatawag ng isang napakalaking masa ng yelo na bumagsak sa kanya upang hindi siya makakilos. Ganap na ang pambihirang bilis na kanyang ipinagyayabang tungkol sa ilang sandali lamang ang nakalipas ay naglaho, determinadong makalaya siya. Ginawa ang kanyang buong pagsisikap na unti-unting nagdulot ng mga bitak ng yelo habang pinilit niyang takasan ang tagapag-alaga na si Golems Drew malapit sa nakulong na bayaning isasa. Hawak nila ang isang napakalaking sibat na inihanda upang magpakawala ng isang mapangwasak na hampas ng yelo. Nanatiling hindi sumusuko, ngunit ang mga bitak ay naging mas malinaw kaysa sa mga mata ng ating bayani. Nag-transform sa isang malalim na crimson hue habang pinapagana niya ang isa pang kasanayan, pagwasak ng moonlight, isang maningning na pulang ilaw na hiniwa sa pader ng yelo na nakakulong sa kanya. Na nagpalaya sa kanya ang pag-atake ay hindi lamang nagpalaya sa ating bayani kundi tumama din sa Guardian Golem na posisyon sa kanyang harapan na inilalantad ang tunay na kapangyarihan na kanyang itinatago sa pag-activate din ng kasanayang ito. Nag-trigger ng pagbabago at pagpapahusay ng kanyang kagamitan at ipinagtapat niya na ang sitwasyon ang nagdala. Siya ay mapanganib na malapit ng mabaigo sa misyon na gumugol ng malaking oras at pagsisikap sa pakikipaglaban sa tagapag-alaga. Golems, ang ating bida, ay gumawa ng kritikal na desisyon na tapusin ang engkwentro sa isang mapagpasyang suntok. Ang madilim at nagbabantang aura na nakapaligid sa kanyang tagiliran ay lalong naging agresibo, hudyat ng nalalapit na kasukdulan ng paghaharap na kinikilala na ang sitwasyon ay malapit nang mawala sa kontrol na inihanda ng tagapag-alaga na si Golems. Ang kanilang pinakamakapangyarihang mga pag-atake ay tinatakpan ng mga araw na puno ng mabigat na mahika at ang mga pisikal na sandata na sinisingil ng malalakas na enerhiya ay inihanda lahat bilang tugon. Ang ating bayani ay nagsagawa ng isang malakas na pasulong na stomp na nagtipon ng napakalaking puwersa upang palakasin ang nalalapit na welga ng kanyang. Ang scythe ay na-infuse ng isang napakatinding dark force na pinakawalan ng ating bayani ang kanyang kakayahan sa pagsira ng moonlight ng isang beses. Higit pa, gayunpaman, sa pagkakataong ito ang makapangyarihang aura na nakapalibot sa kanya ay pinahusay ng isa pang kasanayan. Ang pulang buwan ang nagresultang slash ay katulad ng isang nabasagang yelo, ngunit may mas malaking bahagi ng epekto sa mga napakalaking nilalang na ay minsan dominado ang lugar ay cleaved sa pamamagitan ng tulad ng malambot na mantikilya ang kanilang walang buhay na katawan tumbling sa lupa. Aming kalaban touchdown na hinalinhan upang makita na ang mga kakilakilabot na mga kalaban ay sa wakas natalo kasama ang mga tagapag-alaga at natalo siya, nagsulong patungo sa silid na kanilang binabantayan ng mas malalim dito. Mahiwagang lugar, isang kakaibang sensasyon ang dumaan sa kanya na nag-udyok sa kanya upang suriin ang kanyang sarili. Paligid na tila isang bagong templo, ngunit tila walang laman. Hindi sigurado sa kanyang susunod na hakbang, nagpasya siyang lumapit sa pintuan sa dulo habang papalapit siya sa mahika.
bilog na iginuhit sa labas lamang ng pinto ay nagsimulang tumugon sa paglutas ng ating bayani. Pumwesto sa gitna ng bilog na sabik na matuklasan kung ano ang susunod na mangyayari habang naghihintay ang ating bayani A. Malungkot ng ngiti ang naglaro sa kanyang mga labi na nag-iisip kung ito na nga ba ang pagtakbo na makikita niyang makumpleto ang laro sa kanyang ika-79 na pagtatangka, gayunpaman ang kanyang optimismo ay mabilis na gumuho nang may lumabas na abiso. Ibinunyag na isa lamang sa 5 manlalaro ang nakatayo sa Magic Circle, ang malupit na katotohanan ang bumungad sa kanya. Na upang makapasok sa silid ng boss isang buong partido ng 5 manlalaro ay kinakailangan sa sandaling iyon ang lahat ng hirap at sakripisyong dinanas niya ay parang nadulas sa oblivion ayon sa abiso. Sa kanya na ang kabiguang matugunan ang pangangailangang ito ay magreresulta sa kanyang kamatayan, isang gininto ang liwanag ang bamalat sa kanya na nakakulong sa kanya. Sa loob ng isang hadlang ang kanyang galit na pagsisikap na makatakas na nagpapatunay na feudal sa kanyang huling. Ilang sandali ay isinumpa niya ang kahangalan ng huling kahilingang ito, ngunit ang lahat ay walang kabuluhan. Nagsimulang magkawatak-watak ang kanyang katawan at mapapaisip na lamang siya kung ito na ba talaga ang wakas na nagbago ang kanyang ekspresyon habang nakahawak siya. Na ito nga ang conclusion sa huling segundo na nagbilang at ang laro ay nagpaalam sa kanya tungkol sa kanya. Kamatayan, gayunpaman sa gitna ng despair, isang item na tinatawag na Rune of Regression ay ang huling nabubuhay na bayani na ito ay ipapadala pabalik sa panahon bago nagsimula ang unang misyon na markahan ang ika-100. Sa oras na ginamit ang rune bilang isang resulta, ang rune ng regression ay mawawala na ngayon, ngunit ang ating kalaban ay mawawala. Simulan ng kanyang 100 regression na magsisimula muli sa ang kwento ng Korean Palace na ito na inilagay mismo sa gitna ng lungsod. Ngayon ay ang huling araw ng taon at marami ng mga tao ang nagtipon sa lugar na ito para sa countdown patungo sa bagong taon, habang ito ay bumaba sa huling 5 segundo ng ang taon na ang isang tao ay naglabas ng maliwanag na asul na aura sa paligid ng kanyang katawan ay ang kanyang mukha. Ipinakita at halatang nakaramdam siya ng discomfort, tumingin ang lalaki sa kanyang mga kamay at napagtanto ng isang bagay, at iyon ay kapag siya ay bumalik sa kanyang nakaraang buhay ang kanyang mga kamay. Nanginginig habang inisip niya na ito ang parehong oras bago natangay ang humanity sa loob ng isang sampi na laro ang individual na ito. Naikayam niya ang kanyang mga kamao nang maalala niyang muntik na niyang linisin ang nasabing laro ay nasa 20th round na siya sa kanyang isip na gusto niyang magkaroon ng mga kapangyarihan upang ihinto ang oras, kasi ngayon lang meron 2 segundo bago tumama ang sakuna sa kanilang buhay. Ay naalala rin niya kung ano ang sistema. Ipinakita sa kanya kaagad pagkatapos mamatay sa kanyang nakaraang buhay na ito mismo ay sa kanya. Ika-100 beses ng paggamit ng Rune of Regression ay naabot na nito ang limitasyon bilang huling segundo ng taon. Umabot sa lalaking ito na magiging atin na isip ng pangunahing tauhan na mula noon. Ito na yata ang huling pagkakataon niya para regression siya. Tiyak na tatapusin ang laro pagkatapos ay inihanda niya ang kanyang sarili sa mga mangyayari na isip din ni RMC ang huli. Kinakailangan na hindi niya magawa sa ika-20 round ng laro, at iyon ang bagay na kailangan niyang magdala pa ng 4 na tao, saka sinimulan niyang suriin ang kanyang paligid habang iniisip niya kung sino ang magiging pinakamahusay na tao. Para sa mga tungkuling ito, ilang minuto bago ang countdown ay nagpakita ng isa pang individual. Ang lalaking ito ay kasama na ngayon ng kanyang mga kaibigan. Nasa gitna din sila ng lungsod at malapit ng magdiwang ng bago taon, at habang naghihintay ang isa sa kanyang mga kaibigan ay nag-iisip kung ano ang dapat niyang gawin pagkatapos ng kanilang pagtatapos. Naisip nitong kalbong kung pwede lang maging delivery man ang parehong tao, saka itinuro ang tanong sa kaibigan nito. Ay pagkatapos ay ipinahayag na ang pangalan ng lalaking ito ay binata, na nakangiti siya habang sinasagot ang tanong na nagkomento siya na balak niyang maging gangster. Narinig siya ng mga kaibigan niya at natarante sila, hindi nila akalain na bata. Seryoso talaga ang mga lalaki sa bagay na ito. Sa depensa ni Yolni na nabubuhay lang ang mga tao. Minsan kaya dapat niyang gawin ang lahat ng gusto niya ay lumago ang pagkabalisa sa mga mukha ng mga taong ito. Napagtanto nila na dapat nilang panatilihin ang kanilang distansya sa mga kabataang lalaki pagkatapos ng graduation na may kaugnayan sa isang gangster.
Ay hindi kailanman isang magandang bagay ang kalbutanong ni Guy sa mga binata kung ano ang mangyayari sa kanyang personal shuttle pagkatapos. Graduation. Ang tanong na ito ay nagpinta ng imahe ng isang mahirap at malungkot na lalaki sa kanyang isipan ng mga binata pagkatapos ay tumawa habang siya. Ibinunyag na hindi niya pababayaan ang kanyang shuttle kahit na pagkatapos ng graduation ay sumali ang kanyang mga kaibigan bilang sila. Natagpuan na ito ay talagang nakakatawa. Idinagdag pa nitong isang ito na dapat makipaglaro sa lalaking iyon ng matagal ayon sa gusto niya at habang sila ay pinag-uusapan ng Shuttle 1 Science mga kaibigan na bunyag na ngayon lang niya nakita yung tao na ito ay ang parehong oras na yon. Ang katawan ni MC ay binalot ng maliwanag na liwanag na ito kapareho ng 5 segundo niya. Bumalik sa kanyang ika-100 pagkakataon ngumiti si Yolman at kinumpirma na tama ang kanyang kaibigan ngunit habang nakatitig sa taong dati niyang binubuli sa lahat ng high school days nila may kakaiba sa pakiramdam na nakuha niya ang mga binata. Confused hindi ang lalaking ito dito same shuttle kilala niya ang mukha ni Mac ngayon. Itong mas confident na tingin at parang mas mature na rin siyang naglakas loob na titigan ang mga binata nitong isang ito noon. Nagkomento na MC ay talagang naiiba mula sa ang kanyang karaniwang sarili bata na kuha talaga ng mga lalaki. Inis na ito ang unang beses na ginawa ito ni MC ay tuturuan niya ito ng A lesson ngunit pinigilan siya ng kanyang mga kaibigan. Pinaalalahanan nila na opisyal na ngayon ang unang araw ng taon. At magkakaroon siya ng maraming pagkakataon sa hinaharap. Ang kanilang mga pahayag ay nagpatahimik sa mga kabataang lalaki at nagpasya siyang siya ay hayaan ng aming MC off the hook para sa araw na ito. Silang apat at nagpatuloy sa pagdiriwang habang iniisip nila na sila mga matatanda na ngayon ay binati rin nila ang isa't isa ng masayang bagong taon ngunit pagkatapos ay ang mahiwagang boses na nagsasabi na ang mga tao ay kawili-wili ay narinig ang tinig na nagsasabing ang mga tao ay nang-ahas na magdiwang. Ang bagong taon kahit na hindi nila alam kung anong sitwasyon sila at mula nang ang misteryosong boses ay naging narinig ng lahat. Sinubukan nilang hanapin ang pinanggalingan nito. Isang maringal na nilalang na may puting pakpak at puting damit noon. Lumitaw ang isang ito ay binalot din ng maliwanag na liwanag na mayroon din ang kanyang boses. Ang nakapapawing pagod na epekto itong isang ito na mukhang anghel pagkatapos ay ngumiti habang natutuwa sa kung ano ang kinikilos ng mga tao ngayon. Inaangkin na para sa kanilang lahi ang mga tao ay parang mga unggoy sa loob ng kanilang mga kulungan. Ang lahat ng mga tao na mayroon na natipon sa gitna mismo ng lungsod ay nabihag sa hitsura nitong misteryosong nilalang. Kahit naisip na siya ay masyadong maganda na pareho para sa kanilang lahat maliban sa MC. Siya ay tumingin sa anghel at naisip na siya ay sa wakas ay nagpakita sa kanya. Kinasusuklaman pa rin ang tanawing ito kahit na 99 na beses na niyang pinagdaanan ang anghel. Sinubukan niyang pigilan ang sarili sa pagtawa ngunit hindi niya napigilan. Pagkatapos ay sinabi niyang lahat sila ay basura para sa pagkakaroon ng karangyan ng pagiging L na tinatamaan ng kanyang hitsura ay idinagdag din ng anghel na dapat sila huwag isipin ang mga walang kwentang bagay na ito dahil wala siyang planong makasama ang mga ito sa mahabang panahon. Ang kanyang fascination at lalong lumaki ang ngiti nang maisip niya na dahil malinaw na nakikita siya ng mga taong ito, dapat ay maririnig din nila siya. Tama ang isa sa mga lalaki na napagod sa kanyang pagtawa pagkatapos ay sumigaw sa kanya at tinanong siya. Pagkakakilanlan na napagkamalan pa ng lalaking ito siya bilang isang taong nagko-cosplay lang bilang isang anghel at habang ang taong yon ay humahagulgol MC. Nanatiling tahimik ang anghel ay ganoon pa rin ang ngiti ngunit sa pagkakataong ito ay nakuha na niya. Speechless ang mga mata niya tapos na mula at binigyan ito ng sinister na tingin sa kanyang mukha. Commented na nakakainis talaga ang scene na ito. May nangyari noon sa pareho guy na sumisigaw sa kanyang iilan. Ilang segundo ang nakalipas biglang sumambulat ang ulo nitong isang nakatayo. Sa tabi niya ay may dugo sa buong damit niya. Nagsimula na ring manginig ang katawan niya. Inabot sila ng ilang segundo bago nila na proseso ang totoong nangyari. Isang malakas na hiyawan ang narinig sa kahabaan ng lugar. Ang mga lalaki ay isa sa mga lalaking nakakita sa nangyari at nagtaka kung ano ang impyerno na nagsalita muli ang anghel ngunit ito. Sa oras na nawala ang kanyang matamis na boses pagkatapos ay binalaan niya ang lahat ng tao na huwag ng manggahas.
Para magsalita ng impormal sa kanyang makapangyarihang sarili, idinagdag din niya na ang mga ito ay walang karapatang magtanong. Mga tanong na hindi rin sila dapat kumilos ng mayabang sa harap niya o kung hindi, sila ay magdusa ng parehong kapalaran bilang ang dating tao ang anghel pagkatapos ay nagpatuloy sa kanyang pananalita habang nagbibigay ng ideya na ang sangkatauhan sa ngayon ay nabibilang sa isang mas mababang lahi MC ay maaari lamang buntong hininga bilang. Narating nila ang bahagi kung saan ipapaliwanag ng anghel kung bakit nangyayari sa kanila ang mga bagay na ito nang may mas maliwanag. Ngumiti at vibe ipinaalam niya sa lahat na maglalaro na sila ngayon ng 20 rounds sa una, bawat buwan ang kanilang mga kaluluwa ay dadalhin sa isang bagong dimensyon upang lumahok sa isang laro na kanyang inukit. Ideya na ito ang tanging bagay na gagawin ng mga tao ngayon para sa mga susunod na araw ng kanilang buhay na kanilang pagtutuunan ng pansin. Pagkumpleto ng ibinigay na mga quest kung nagawa nilang kumpletuhin ang lahat ng mga quest na matatanggap nila. Mga gantimpala at ibabalik sa totoong mundo nang marinig ito ng ilang tao. Nalilitong inakala nilang mililigtas ang kanilang buhay kapag natapos na nila ang mga nasabing pakikipagsapalaran ay nabasa ng anghel ang parehong mga iniisip. Na mayroon ang mga tao at siya ay tumawa habang sinabi niya sa kanila na kahit na makumpleto nila ang mga paghahanap ay hindi lahat ay have the luxury to survive. MC patuloy na nakatayo doon bilang mga mekaniko ng kalahati lamang sa kanila ay pinahintulutang mabuhay ay ipinahayag na siya lamang ang may kalmadong ekspresyon para sa lahat ng mga tao. Sa paligid niya nadama nilang lahat na parang magwawakas na ang kanilang buhay. Ang anghel ay nagpatuloy sa kanyang pananalita at iminungkahi iyon. Ang mga tao ay hindi dapat mag-alala dahil hindi niya kukunin ang lahat ng mga ito ay napabuntong hininga lamang si MC sa sitwasyong ito. 79 na beses na niyang narinig ang isang ito at pagkatapos ay nahayag na ang mga tao lamang sa buong mundo ay nasa pagitan ng 15 taong gulang. At 29 ang lalahok at habang nakikinig ay naisip ni MC na hindi niya akalain. Paulit-ulit na naglalaro ng parehong laro nang marinig ang kalagayan ng isa sa mga matatandang ngumiti at sinabing siya ay ligtas ang aksyon na ito sa kainisang mga taong kasama ang age group sa nasabing laro na inaangkin niya na ito. Tulad ng pagbuhos ng langis sa apoy pagkatapos ay pumasok ang mga binata at pinigilan ng mga ito sa pagtatalo. Paalala niya sa mga ito na hindi sila dapat lumikha ng anumang rock cause dahil maaari silang maging tulad ng taong namatay sa mga pakpak ng anghel pagkatapos ay kumalat. Out bilang siya inaangkin na sila ngayon ay dapat magsimula. Siya din nagsiwalat na ang bilang ng mga kalahok para sa makakuha ay magiging humigit kumulang 1.9 bilyon. Ang kanyang mukha ay lalong nasa sabik habang sinasabi niya yon sa mga tao. Dahil tapos na ang paliwanag dapat na silang tumuloy sa game proper. Ang buong lugar noon ay binalot ng itong puting liwanag ay naglaho ang lahat maliban sa mga katawan ng mga kalahok. MC ay malinaw na kasama ang anghel pagkatapos ay ipinahayag yon. Kakapasok lang ng mga kalahok sa isang lugar na tinatawag na mga individual na espasyo kung saan sila lang ang nakakakita nito. Pagkatapos ay inutusan niya ang lahat na hubugin ang kanilang mga katawan upang sila ay maging handa para sa paglipat ng kaluluwa sa yugtong ito. Dito ay makatarungan. Tulad ng kung paano i-customize ng mga manlalaro ang kanilang mga character na nasa loob ng laro, mayroon lang silang isang pagkakataon na gawin ito. Kailangan talaga nilang pumili ng wisely para sa MC. Naisip niya na siya ang pipiliin ang parehong bagay na mayroon siya. Huling regression ng hitsura at mga katangian ng kanyang nakaraang avatar ay ngayon pinili kahit ang kanyang palayaw sa loob ng laro ay ang laro at ito ay itim na si Ilan. Ilang segundo pagkatapos makumpleto ang pag-customize, ang mga manlalaro ay inilipat sa isang ganap na bagong lugar na ito ay isang open field. Ang mga avatar ng mga kalahok ay dahan-daang nagkatotoo. Ito dito mismo ang parehong hitsura na ang aming MC ay pinili ng paulit-ulit na siya ngayon ay may ito itim na buhok at pulang-pula na mga mata. Ang kanyang build ay mas matangkad din ito sa tunay niyang katawan. Ito rin ang nagmarka ng ika-100 beses niya sa loob ang laro dahil siya ay may parehong katawan mula sa kanyang mga nakaraang regressions. Siya na dama tulad ng ito ang tunay niyang katawan. Hindi na niya kailangan pang mag-adjust dito gaya ng sa iba. Mga tao ang kanilang mga avatar ay nailipat din sa loob ng bagong mundong ito.
Sa kanila ay namangha pa sa kung paano nila na-customize ang kanilang sarili na naobserbahan ng MC, kung paano sinasadya ng mga taong ito na gawing maganda ang kanilang mga avatar ngunit isa ito sa pagkakamali na maaaring gawin ng isang tao sa simula sa kabilang mundo ang malakas na biktima ng mahina at kung ang kanilang hitsura ay masyadong kapansin-pansin na mas madaling maging isang target at ito ay isang magastos na pagkakamali. Dahil kung may namatay sa laro mamamatay din sila sa totoong buhay. MC Ske ay pagkatapos ay inilipat sa isang tiyak individual na hinihintay niyang dumating at ito ay walang iba kundi si Hong. Yung man ang bully na gumawa ng kanyang high school buhay miserable Blackside ay medyo nabigo dahil inaasahan na niya ang mga kabataang lalaki na buff ang sarili sa loob ng laro kapag ang lahat ng mga manlalaro ay dinala. Nagpakita muli ang anghel at binati sila. Napansin din niya na ang mga taong ito ay mukhang talagang nagustuhan nila ang kanilang mga bagong hitsura. Pagkatapos ay natuwa siya habang iniisip kung paano ito ang mga gwapo at magagandang mukha ay magiging pagkatapos nilang makaramdam ng takot at kawalan ng pag-asa. Ngayon lahat ng mga tao na